Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is paano lumalim sa Biblia, and meron po tayong special series and nasa 10 out of 10 na po tayo. And may concept po ito na New Covenant Community. A new covenant community refers to the church or the people of God, those who have been redeemed by Jesus Christ and live under the new covenant established by His blood. It is the fulfillment of God's promises to write His law on the hearts of His people and do well them to the Holy Spirit. May kita po natin to sa John chapter 13 verse 34 to 35. A new commandment I gave you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another. Sa Tagalog naman po, isang bagong utos ang ibinigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayong minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahalan sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ngayon naman po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simula po tayo sa teaching, the New Covenant Community. So, sa first teaching naman po, community is a built on love. So, yung community po, lalong-lalo na sa panahon ng Panginoong Jesucristo, binubuo nila po yung komunidad sa isang pamamagitan ng pagmamahalan. Nabuo nila yun dahil nagkaroon sila ng pagmamahalan sa isa't isa. Walang nagkaroon ng karahasan sa community na yun. And syempre, kung bubuo ka naman ng community tapos kaaway mo naman lahat ng kasama mo, anong sense ng mga bagay na yun? So, nabuo siya sa isang pagmamahalan. Ngayon naman sa second teaching, Jesus love conquers the world. So, yung pagmamahal ng Panginoon si Jesus, hindi niya lang sinakop yung iisang lugar, iisang city, or iisang region, but then sinakop ng pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo yung pagmamahal niya sa buong mundo. Hindi siya naging makasarili na dapat sa kung saan siya pinanganak or saan siya nakatira or saan siya lumaki. Doon lang yung salita niya. Hindi nangyari yung ganun kasi sa sobrang pagmamahal sa atin ng Panginoon, lahat ng tao ay niligtas nga sa pamamagitan ng pagkapako sa krus. Never niya yun isinumbat sa atin, but then mas lalo pa na ipinahayag yung salita niya, 'di ba? Kung iisipin mo paano nga ba nangyari yun, 'di ba? Nagsimula lang naman sa Israel hanggang sa lumabong sa buong mundo. Sa third teaching naman, Jesus marching army is bound to victory. So, tayo kasi yung mga tinatawag na army of God. And syempre, tayong mga army of God, meron tayong pagmamahal sa puso natin. And yung pagmamahal sa puso natin, magiging victory siya balang araw dahil ang pagmamahal ay lalaban niya sa kasamaan dahil ang mga tao na pag may pagmamahalan niya sa puso nila, walang kasamaan ang hindi makukupa. Ngayon naman sa application na tayo. First application, choose the hardest path, which is love. Mahirap kasi yung pagmamahal na kumbaga, kung may kaaway ka, mahihirapan kang mahalin sila dahil ang iisipin mo is yung kamalian lang na ginawa nila sa'yo, yung kasamaan na ginawa nila sa'yo. Pero hindi mo naiisip na pwede mo silang mahalin dahil ayun nga yung ginawa ng Panginoon. Ngayon naman sa second application, choose to love in order to win God's approval. Ngayon, kung sa tingin mo hindi ka mapagmahal na isang tao or kung marami ka pa rin kaaway na iniisipan mo ng masama or maraming galit sa'yo na iniisipan mo pa rin ng masama, don't do that kasi you have to love them to win God's approval. Hindi nga ba? So, ngayon naman sa third application, choose the path of Christ, loving the unlovable.
ayun nga, gaya nga nung kanina, yung mga lalong-lalo na yung sa mga tingin nyo hindi deserving ng pagmamahal nyo, which is mas kailangan pa natin silang mahalin. Nang sa ganun, ipakita natin or maiyag natin sa Panginoon na totoo tayong anak niya, na totoo na tayong nagbabalik loob para sa Kanya. Ngayon naman sa discussion na tayo, why do you need to show love? Why do you need to show love right now? Gaya nga ng nasabi kanina na we have to show them the love na kasi nga ayun naman talaga yung unang kagustuhan ng Panginoon is magmahalan lahat ng kanyang mga anak. So, you should have love people around you, hindi yung puro makasarili ka. And yun naman po for today's discussion. Thank you for watching.